I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Magandang tanghali, magandang Malacanang Press Corps. Welcome sa ating press briefing ngayong araw. Simulan natin sa magandang balita na dala ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa bagong Pilipinas. Pwede nang mahanap sa Google Maps ang West Philippine Sea. Ayon sa National Maritime Council, ang inisyatibong ito ay refleksyon ng pagtanggap ng mas nakakarami na ang WPS ay bahagi ng soberenya at jurisdiksyon ng Pilipinas. Naaayon din ito sa 1982 United Nations Convention of the Law or on the Law of the Sea at ng 2016 South China Sea Arbitral Award na nagpinagtibay ng Republic Act 12064 o ang Philippine Maritime Zones Act. Dagdag pa ng NNC ang paggamit ng West Philippine Sea sa isang global platform na kagaya ng Google Maps ay makakatulong na mas lumawak ang kaalaman sa buong mundo sa maritime entitlement ng ating bansa. Muli ring iginiit ng NNC ang kanilang commitment na protektahan ang maritime rights ng Pilipinas batay sa international at domestic law. Hinihikayat din nila ang patuloy na pagkakaisa sa pagsulong ng interes ng Pilipinas, particular sa West Philippine Sea. Panoorin po natin ito. Hi, Yusek. President Marcos has been vocal sa kanyang position sa claims ng gobyerno at ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ano po yung naging reaction niya doon sa balita nga po na lumabas na sa Google Maps yung West Philippine Sea? Definitely po, masaya po ito. Nakakatuwa po ito. Parang kung di po tayo nagkakamali ay last week pa po ito na balita, kaya po alam namin kung gaano po yung kasiyahan, hindi lamang ito para sa atin, no? Para ito sa buong bansa. Masaya na makilala ang West Philippine Sea kahit na ang iba ay sinasabing gawa-gawa lamang daw ang West Philippine Sea. Muli, dahil nagkaroon ng pagkilala sa isang platform katulad po ng Google Maps, ito po ay isang ipinagpupunyagi po natin dahil ito to ay sa pagkilala ng West Philippine Sea ay sa atin. Kababayan, narinig nyo yung sinabi ni Yusek Claire? Oh, diba ang saya-saya? Diba tayo natutuwa? Ang West Philippine Sea ay sa atin? Ay, nako. Ano kaya ang sasabihin ni Congressman Marcolita? Kasi guys, sabi niya kasi walang West Philippine Sea. Gawa-gawa lang daw ng Pilipinas. Di kayo naloka. Go. Si Congressman Marcolita. So dahil dyan guys, sabi po dito ng Abante News Online, dagdagan natin yung sinabi ni Jose Castro. Malaking punto sa Pilipinas na mailagay sa Google Maps ang West Philippine Sea. Level bilang patunay na lumaking pagkakilala na ito ay bahagi ng soberenya at jurisdiksyon ng bansa ayon sa National Maritime Council. Agay. Goes. Shout out kay Congressman Marcolita. Diba ang saya-saya? Masaya ang Pilipinas, natural. Alam ni PBBM yan guys, ang West Philippine Sea, Ayungin Shoal, Spratly Islands, sakop po ng Pilipinas. Kung talagang susuriin nyo sa mapa, between the China Sea, layo. Pero nga sabi ni dating Chief Justice Carpio, isinuko kasi nga ni Digong yung Ayungin Shoal sa China. Kaya kung bakit ganyan sila nanghaharas, alam po natin, yung area na yan, na West Philippine Sea, Ayungin Shoal, sa area na yan, ang daming kayamanan na makukuha dyan ng China.
Pero hindi po tayo papayag dahil yan ay pinaglaban ni Pangulong Marcos sa international forum, sa mga summit, sa mga lahat ng pinupuntahan niya. Nakita niya naman siguro kung paano niya pinaglaban sa harap mismo ng pinakamataas ng opisyal ng China nung nasa Thailand ba yan? Di ba? Na talagang ipinagmamalaki ng Pangulong Marcos Jr. na ang West Philippine Sea, Ayungin Shoal ay sakop ng economic zone ng Pilipinas. Diyan humahanga sa kanya nga ng mga ibang bansa. Talagang pinaglaban niya yan. At sinabi niya din sa harapan ng mga banyaga na kahit 1 inch lang na walang sinong makakagalaw dyan. Kasi sakop po ng economic zone ng Pilipinas. Ngayon at nasa Googles na, guys, alam nyo ba? Nag-react ang China dyan, mga bes. Nag-react ang China. Hindi ko nabasahin, i-search nyo. Sobrang nag-react ang China dyan. Wala na silang magagawa dahil alam naman natin itong Google Maps na ito ay Amerika ito, guys. Pag-ari ng Amerika. Ngayon, ito pa lang, panlaban na natin yan At thank you sa Google. Ang ginawa ni Google, nilagay ni Google ang West Philippine Sea sa mapa nila. Di kayo naloka. Congratulations sa atin lahat. Palakpakan naman kayo dyan. Ayan National Maritime Council, which is ang NMC, pagkakilala sa West Philippine Sea na Google Maps. Puntos para sa Pilipinas. Siyempre. We look at this initiative of Google Maps as a reflection of the growing acceptance that the waters of the Philippine Sea are within our sovereignty, sovereign rights and jurisdiction. Di ba? At ipinaglaban din po natin yan, mga kababayan, noong 2016 UNCLOS, arbitral award, nanalo ang Pilipinas. Talo ang China, pero hindi nila tanggap yun. Ibig sabihin, hindi nila tanggap, mga kababayan, hindi nila tanggap. Kung tama nga rin naman ang sinabi ni dating Chief Justice, ito si Carpio, na inisinuko yung Ayungin Shoal. So, mapapaisip din kayo na, parang tama nga yung ang sinabi niya. Kasi, hindi naman siguro basta-basta mga haras sa mga China vessel dyan kung wala silang secret agreement na aayon din doon sa sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na ang China at ang Pilipinas mayroon ng secret agreement. Yung dating Pangulong Digong. Ano man yun, dapat mabunyag, di ba guys? Ayan. Kaya ang ginawa ng Pangulo ay todo tanggol. Mahaba ito guys, sobrang mahaba ito, pero short lang yon. So, malinaw na malinaw sa atin mga kababayan, ang West Philippine Sea ay sakop po natin. Sakop ng soberenya natin. Ito pa isa pa sa nagpapanalo ng Pilipinas noong 2016 Arbitral Award diyan sa UNCLOS, mga kababayan, yung isang mapa na 1734 map. 1734 Villar de Map. Guys, na-gets nyo ba? Ang ibig sabihin, isa sa nagpapanalo dyan po sa atin sa UNCLOS noong 2016, yung isang mapa na isinumite ng pamilya Velarde itong last 2024 dyan sa palasyo. Ang 1734 Velarde Maps na isa sa mga piniresentayan noong 2016 sa UNCLOS na kung bakit kinatigan din ng UNCLOS na ang West Philippine Sea ay belong to the Philippines. Di ba kayo naloka dyan mga beswa? Dahil sa mapa na yan ay malaking pasalamat natin. Kung talagang titingnan nyo yung mapa na yun nakalagay doon, makita nyo doon mga kababayan ay talagang sakop po atin ang West Philippine Sea. Kasi alam nyo naman itong China na ito maraming dyan, mga treasures, mga gas, mga malalaking isda na nandyan. Naalala nyo ba yung mga nahuling mga makarel dyan sa Manila Port? Nako, for sure yan, baka galing
bakit galing yan sa West Philippine Sea oh, tapos bininta sa atin, hindi kayo naloka. Di ba? Oh, kaya naman ang China nag-react dito sa Google Maps na ito kasi nailagay na ang West Philippine Sea dyan. Oh, di ba? Saan kayo makakita niyan? Pilipinas lang ang sakalam, guys. Kung iba lang ang namumuno sa Malacanang, kung halimbawa lang Duterte uli, wala na, kawawa na ang Pilipinas. Kulilat na kulilat tayo, kawawa tayo. Baka pati Palawan ibibinta. Sa aking kaisipan lamang, ha. Oy, nako. Kaya congratulations sa ating mga kababayan, ha. At hanapin nyo rin yung 1734 Bilardi Maps, ha. Kaya napakaganda yun at maraming salamat naman din sa ating mahal na Pangulo na talagang ipinaglaban niya yan ng todo-todo, guys, ha. Alam nyo naman yan ang Pangulo, pag-aari ng Pilipinas, pag-aari, ipaglaban yan hanggang dulo, sa pamamagitan ng diplomatic protest, no, sa panawagan, pakikiusap, hindi naman tayo nakikipag-away, kumbaga nakikiusap lang na ipabatid natin sa China na ang West Philippine Sea, ang Ayungin Shoal ay belongs to the Filipino people. Ika nga, belongs to the Philippines country. Next naman. So yun guys, maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload video. Bye and baboos. God bless Philippines.